Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po sa DMW o yung Department of Migrant Workers together with Senator Rapi Grandstanding Tulfo or RGST. Kasi po dito nagkakaroon po ng patuloy na budget hearing, no? Diyan po sa Senado, no? At nasalang nga po ang DMW o yung Department of Migrant Workers. At dito po sa ulat ng Abante Tonight, mukhang hindi po ito kaaya-aya, no? Kasi alam niyo naman po itong si ating Mr. Grandstanding Senator, no? He always speak on somebody. He wants to showboat sa mga hearings, no? Yung showboating, yung alam nyo na, pabida-bida, ganyan. Yung pa-epal, pa-KSP. Pasensya naman po sa mga fans ni Rapi Tulfo, no? Sa RTIA, sige, okay yan. Pero pagdating po sa Senado, iba. No? Maging senatoriable ka naman, magkaroon ka naman ng decorum, hindi yung lagi na lang na may papatawag kang resource person and then you will chastise them. Nakakabigla yun. Kung ako yun, ay nako. Maghalo na lang ang ating bunganga Rapi Tulfo. Maski na ipakulong mo pa ako, eh di i-counterso kita. Di ba? Why not? Diba, resource person nga ako nga magbibigay sa'yo ng informasyon and then you will chastise me. Di po ba? Tapos ang masama pa, hindi lang po si grandstanding senator, kundi some of them, but not all of them, because some of them still has the decorum. He still has the professionalism or for being a senator. The likes of Francis Tolentino. No? Mahusay po siya dyan pagdating sa mga hearing. He tries to listen. Kasi yung iba dito ng mga neophyte, they wanna do a grandstanding para po, yung alam nyo na, image, makilala na, si Rapi Tulfo, mahusay yan, maingay yan. Hindi po lahat ng maingay ay magaling. Yung iba dyan na tahimik, yung pala ay si Albert Einstein. Di po ba? Yung pansinin nyo, tatanong siya, sabi niya, sige, sumagot ka, magsalita ka. Hindi pa nga nakakabuo ng ikalawang sentence yung magsasalita, nagbabat-in ka na. O paano niya ma-relay sa'yo yung complete information that you wanna know? Hindi. Kumbaga, prejudge na kaagad. Alam nyo na kaagad yung sasabihin niya, ano kayo, may telekinesis? Telepath ba kayo? Mga telepath? You know what's inside their brains and their minds? Ganon eh. Kaya nga po minsan nakakaasar eh. Sa RTIA, yes, helpful sila eh. Kasi may resources sila. Di po ba? Doon. Pero pagdating sa Senado, iba po. Iba pong ibang stage yan, ibang forum. Di po ba? You are there sa mga hearing to investigate, to learn what is the problem and come up with solution to that problem. Hindi yung puro na lang yung mga ugali nila na parang daig pa yung pumbaga dito, sasabihin dito nung mga bata, you're not my mother. Siguro kayo narinig nyo na yan. Yung mga nandito, if a kid said that to you, you're not my mother. You know, that's an insult. Lalo na yung ikaw, yung mga guru nga, minsan pinasabihan ng ganyan ng mga estudyante. Pag ako makarinig nun, baka tinampal ko Kaya hindi po ako pwedeng magturo. No? Yung mga ganyan, sasabihan mo ako ng ganyan, no? You're not my dad. You're not my mom. Ganon. Maganda may magsabing ganon sa kanila sa Senado eh. Can I say something? Mr. Senators? Diba? You're not my parents. Kunin niyo yun. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Sino ka para magsermon sa akin? Hindi ka nga namin magulang. Magulang lang namin ang pwedeng mag-sermon sa amin. Yung po yun, insult po yun. Sino ka? Diba? Sana may maglakas loob ng ganun. Pag ako po talaga, sasabihin ko yan. Oo.
Alam ni Rapi Tulfo yan dahil palagi sila dito sa Amerika. Mamuhay sila dito sa Amerika. Tanungin nyo pa si Erwin Tulfo, kaya nga pumasok ng army yan. Di ba? O, paano ko alam? Sinabi po ni Sir Erwin yan noon, nung sa radyo niya. O. Iniskwil niya eh. Matagal silang nanirahan dito. Di po ba? O, ibig sabihin, nakapasok siya ng army, green card holder siya. Or citizen siya. O, di ba na-question nga siya? O si Rapi, hindi ba Amerikano yan? Tanungin nyo. Kino-question ni Senator Rapi Tulfo ang kwalifikasyon ng isang opisyal ng Department Migrant Workers kasi bakit? Diyan sa ulat na yan. DMW, USEC, abogado ng mga recruitment agency. Ay. Magkano? Ito maganda kay Tulfo. Yan, i-expose mo. No, i-berate mo kung talagang mali. Pero berate them in a proper manner. Di po ba ano yon? Let them talk, let them air their side of story. Hindi yung bigla nyo silang i-splice. Kumbaga sa video in-splice mo para lang ma-contain mo yung desire mo na ipalabas mo sa sa audience mo Di po ba? Merong isang USEC na nag-aabogado sa mga recruitment agency, ang sabi niya, na sinasabing malakas ang paglalabi, yung paglalabi, yung pagsisip-sip, yung paghahanap mo ng tao na aayon sa'yo, kakampi sa'yo, yan, lobbyist, lobbying, yan, pinopromote, o kiss-assing. Ibibigay mo yung gusto niya, mga ganyan, sa Malacanang para maging susunod na kalihim ng ahensya kapalit ng pumanaw na dating Secretary Tuts Ople. Kasi nga po, sumalangit nawa po ang kay Madam Tuts pumanaw na po yun. Kaya meron po silang OIC, si Kakdak, no? Yung dating yun, kasama rin ni Sec Tuple. Siya na po ang ginawang OIC. OIC pa, no? Sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng DMW sa 2024, sinabi ni Tulfo na nakatanggap siya ng impormasyon na may mga supporter si Undersecretary Patricia Ibon Kaunan na nakatakdang magrally para isulong ang kanyang appointment bilang kalihim ng DMW. Ay, alam kaya ni Kakdak yan? Sino naman tong Undersecretary Patricia Kaunan na ito? Quote, talagang maraming naglalabi sa'yo. In fact, nagre-raise pa ata ng funds in support of you. In fact, magrarally pa sila sa Senate, sa Congress para i-push na ikaw ang susunod na sang secretary. Oh, wow. Alam niyo yung mga lobbyist na yan. Sometimes, kausap dito, kausap doon. Ito, meron kang ganito, meron kang ganyan. Ganun po ang lobbyist Hanggang sa mapa-oo nila yung nilalabi. Ayon sa senador, sa pagkakaalam niya, si Kaunan ay abogado ng mga recruitment agency. Ay nako, ang daming kwarta niyan. Babaha po ng kwarta dito. Ay nako, sino ba to sa Malacanang? Nako, patay na naman dito ang Malacanang kay Hitad. Alam na naman to. Pagpepestahan na naman ni Hitad ito, yung babae dyan sa LA, yung buang. No? Ang alam ko sa karanasan mo, lawyer ka ng mga recruitment agency. Alam ba ni Presidente na lawyer ka ng recruitment agency? Naku, nadamay ng Presidente. Patay tayo nito. Kasi siya naman ang mag-a-appoint, di ba? Pero, kailangan i-bet. No? Yung betting. Kailangan pag-aralan siya, tanong-tanungin yung kanyang qualification, yung kanyang moral values. Yan po yan Kasi alam ko, may naglalabi at yan ang iyong maidala kung sakali man. Yes, may mga taong tumutulong po dito sa USEC na ito. Ilalakad siya para siya ang maging next secretary ng DMW at in return, kung ano po yung hihilingin nitong mga lobby sa kanya, ay aaprubahan niya. Iyan po yun. Siyempre, maglalabis ba sila nang wala silang makukuhang in return? No way, Jose. Diba? Naku, yung buhok ko, ang gulo na. Kinumpirma naman ni Kaunan na nag-aabogado siya sa mga recruitment agency
Bukod sa abogado rin siya ng mga asosasyon ng OFW. Oh, paano yun? Paano mo i-advance yung anong mas matimbang sa'yo doon, di po ba? Yes, sir. Kasama sa mga ginagawa ko before. Equally, sir, ako din po ang abogado ng mga OFW Association. Paano yun? Paano kung may nagreklamong OFW sa kanyang recruitment agency? Eh, ikaw ang abogado ng pareho. Hindi ba conflict of interest yan? Kinwestiyon din ni Tulfo si Kaunan kung may kanasan na ba ito sa pagtulong sa mga OFW. O, anong sagot ni Kaunan? Sir, I am an advocate of fair and ethical recruitment. Sa paningin ko po, like sa mga konbensyon katulad ng ILO o yung International Labor Organizations, nakikita nila na maraming partners pagdating sa fair and ethical recruitment ang mga ethical recruitment agency. Hindi direkta. So, base doon po sa sagot niya, isa lang naman ang sagot dyan. Yes or no? Ang tanong sa'yo, kung meron kang karanasan sa pagtulong sa mga OFW, the answer is yes or no. Mali yung tanong ni Rapi, dapat tinamahan niya eh. Yes or no lang ang sagot, madam. Wala nang explanation. Siguro, sabi ko doon sa kanya, alam kong kakayahan mo bilang isang lawyer. Di po ba? At ano yung expertise mo bilang isang lawyer? What I am after to is answer my question with yes or no. Pag sinabi niyang no, hindi alam mo na. Ayun lang. No further question, Your Honor. Di po ba? Kasi karamihan sa atin, ang daming paligoy-ligoy eh. Ang inihingi lang namang sagot sa'yo, yes or no. Walang maybe. Walang or. Yes or no. Tapos hahaba yung sagot. Parang kala mo nagsusulat ng essay. Ang hinihingi ko lang namang sagot sa'yo is yes or no eh. O di ba? Parang yung sagot sa why. What is the answer for the question why? O, yung iba. Because of this, blah blah blah. Hindi. Ano ba ang sagot sa tanong na why? O, di po ba? O, yung tanong ni Rapi, anong sagot dapat doon? Tinatanong siya eh. May karanasan na ba siya sa pagtulong sa mga OFW? Dapat sabi niya, yes sir. O pag sinabi, paano? May isa po ako natulungan. O, that's it. Tinatanong mo lang naman karanasan eh. Di ba? O. Baka ibang karanasan yung gusto niyang sabihin. Giit naman ni Tulfo, gusto ko lang masiguro na alam ng presidente. Hindi kita nakikita noon. Hindi pa kita natatawagan. Wala ka pang ibinigay na aksyon as far as my program is concerned. Naipasok ang RTIA. Malay mo naman, Senator Tulfo. In fairness kay dito kay Madam, no? Kay Madam yung nilalabi. Sino ba 'to? Nakalimutan ko yung pangalan, mga kababayan eh. Anak ng Siopaw, binasa lang natin. Ayun, Patricia Kaunan. Si Madam Patricia. Malay mo naman, Sir Rapi. Hindi lang ikaw ang may RTIA. Siyempre marami din, di po ba? Malay mo, hindi lang siya yung tinatawag na makausap ninyo. Meron talagang expert o meron kayong talagang pinupuntahang tao pagdating diyan sa mga OFW, lalong-lalo na sa RTIA. Pero may punto rin naman si Rapi, hindi kita kilala eh. Saan ka nagmula? Where have you been? Where did you come from? Di po ba? As far as my program is concerned, pinasok mo pa yung RTIA. Dapat ibinet mo na lang siya, Rapi. Marami ka naman diyang mga assistant, dapat ibinet nyo yan. Dapat na CI nyo na siya. Para bang yung sa credit card nag-apply. Di ba? Na CI nyo na siya. Para hindi mo na ipapasok pa dyan, no? As far as my program is concerned. Ano yung program niya? RTIA, wanted sa radyo. Bakit? Nasa Senado ba yung RTIA saka wanted sa radyo? Ito ba? Dagdag pa ng senador, mas pamilyar kina DMW Officer in Charge Hans Kakdak at OWA Chief Arnel Ignacio na madalas silang nakakausap sa mga isyu na may kinalaman sa OFW. In defense of Tulfo, tama po siya. Ako, kilala ko po to si Kakdak. Tagal na siya dyan. Visible po siya. No? Ito namang si Ignacio, alam nyo naman ang kara ni Sir Arnel. Maski na maldito yan, no? Magtatrabaho yan. Kung meron po kayong beef o masamang tinapay kay Sir Arnel, ako wala pa.
Sabi nyo nang, adelantado yan si Sir Arnel, maldito. So what? Basta nagagawa po yung trabaho. Di po ba? Mukha lang maldito pero mabait po yan. May puso sa OWA yan. Whether si Kakdak o si Arnel Ignacio ang makuha, ako po, no? Maaga pa to pero palagay ko, they are all qualified. They are all hands down, no? Ng mga empleyado po dyan pagdating sa ating mga OFW. Kayo po, kung meron po kayong alam na masamang tinapay sa mga to, comment down below po, no? Ito po, dagdag natin. Ganun na rin po sa budget hearing ng DMW. Ito, may gustong gawin po yung inyong grandstanding senator. Diyan po sa balita ng Enquirer.net. Rapid tool po. Give DMW secret funds to fight illegal recruitment. Di ba? Sabi kasi ni Tulpo, napikon na daw yata siya eh. Since lahat naman humihingi na lang ng COMPI at intelligence fund, bigyan na rin natin tong DMW maski na hindi nang hihingi. Di po ba? Bigyan na lang lahat. Tapos aangal si Hontiveros diyan. Aangal. Bubusisiin nila yan, nila Franz Castro. Kailangan nyo ba yan? Di ba, sabi nyo, for the poor kayo? OFW po yan. Di po. Ano po ang rason ni Rapid Tulpo na bigyan itong DMW ng mga secret fund even though the department is not asking for it? Di po ba? Galanti ka pala eh. Ganto na lang, Rapid Tulpo. Ikaw na lang magbigay ng secret fund. Para hindi po magagamit sa katiwalian. Para hindi na po maki-question nung mga empty trash bin members. No? Eto. Senator Rapid Tulfo on Monday pushed the allocation of confidential funds to the Department of Migrant Workers as he stressed the need to stop illegal recruitment. No? And the problem is paano po talaga mai-stop itong illegal recruitment kung walang magpapa-enable na magpapa-recruit? At yung enforcement ng batas natin is not totally enforced. No? Kumbaga, bakit patuloy na nagkakaroon ng illegal recruitment? Kasi po, iniisip ng mga tao na gumagawa nitong illegal activities on the recruitment, no, is we can get away with it. Hindi malakas ang batas ninyo in terms of this illegal recruitment or human trafficking or any illegal activities that pertains to our fellow kababayans ng mga heroes natin, modern heroes na OFWs. Even though you pour in so much illegal, so much intelligent funds, confidential funds to this particular department. However, the enforcement of the law and the toothlessness of the law sa ating bansa, patuloy pa rin yan. Tignan nyo na lang po cite you an example. Look at this SIM card registration act. Inaakala natin na sa pamamagitan ng batas na ito na pinirmahan ng Pangulong Marcos, no, na ipinropose siya ng panahon ng Pangulong Duterte, pinirmahan ni Pangulong BBM kasi alam niya maganda di po ba? Natapos ang registration. What happened? Nagrereklamo pa rin. Lalong-lalo na si Senatora Grace po kasi siya yata ang chairman dyan. Na mas lumala pa, dumami pa ang mga text scam. It did not help. Dito sa mga scamming sa mga telepono. Dumami pa ang cases, sabi ng DICT. It went up. At the same time, it got worse kasi pati picture ng unggoy na-accept during registration. Di ba? Hindi takot ang mga unscrupulous na gumagawa niyan. Kasi alam nila they can get away with it. May mga kawani ng gobyerno na kasapakat nila because kayang ibenta ang prinsipyo yung tungkulin sa pamamagitan nito. Yung po yan Because ano ang sabi ni Ombudsman Martires? Hindi mawawala ang korupsyon sa bansa. Sa akin naman, mawawala ang korupsyon sa bansa if we have the willpower to combat it. Kung yung 99% will just join hands in one common goal, siguro yung 1% lalangoy na lang papuntang China. O di kaya aalis na lang ng bansa.
Yung 1% yung mga kurap, yung mga gusto pang lalong magnakaw. Kaso wala tayong culture na ganun eh. The unity, wala eh. Walang common goal. Kasi sasabi nila, naka-embed na sa ating kultura. No! We can really eliminate that if we will have just one common goal and unite. Ayaw na namin ng ganito. Sawang-sawa na kami. Pero wala eh. Di po ba? And the culture of impunity, the pattern of impunity, yung mga walang napaparusahang mga kurap. Kasi bakit? Birds of the same feather eh. Di po ba? Doon na-segue natin yon. Kaya yung sinasabi niya dito, bigyan mo sila para magkaroon ng stop ng illegal recruitment. Totoo ba yan? Hindi kwarta ang kailangan eh. Ang kailangan natin is 100% enforcement of the law, ipatupad. Kung nagkasala to na huli to, bigyan nyo sila ng steeper penalty. Hindi. Some of them can get away with it because of this. At tulad nga po ng nasabi ko kanina, may mga kawani ng gobyerno na ito ang inaalmusal, tinatanghalian, hinahapunan. Yan po yun. Tama, mali. Ang hinihingi lang budget ng DMW is 15.542 billion, which does not contain confidential fund. Kasi wala nga po. Tinanggal po yan sa kanila noon eh. Di po ba? Kasi parang sinasabi na nagkakaroon ng korupsyon. Which is good. Ngayon, ang gustong mangyari ni Tulfo, bigyan sila. Just to combat illegal recruitment that endangers the lives of OFW. Ako naman, payag ako dyan. But the question is, mai-stop ba talaga? Diba? Sabi nilang, necessary kanina to stop illegal recruitment. Ngayon, to combat the welfare, to combat illegal recruitment, can you promise din na pag itong DMW nakakuha ng confidential fund, unti-unting ma-eradicate ang illegal recruitment? There are so many illegal recruiters and illegal recruitment agencies that must be hunted down. There are so many scammers who are victimizing OFWs. Most OFWs return here without money because they are cheated by scammers. Alam nyo naman pala yan eh. Paano mo nalaman na merong andaming illegal recruiters, illegal recruitment? Siguro dun sa show niya. Why not? Pursue them. Di po ba? Sabihin mo na sa mga batas, sa mga PMP natin, dyan sa DMW, sa OWA. Bakit hindi niya kaagad nila habulin yan? Ipatupad ang batas. Ba't kailangan pa ng kompi? Di po ba? Hindi naman ako pero maganda kung mabibigyan sila. Mabibigyan at also, yung mandato na matitigil ang illegal recruitment. Okay yan. Paano pag hindi? Nagsayang tayo ng how much, sabi niya. Magkano daw po ba ang gusto niyang ibigay na confidential fund? No? Ito po. 25 to 50 million pesos. Ayan. Parinig po ito eh. Parinig lang yan ni Tulfo kasi nga, alam nyo na, ang hot topic OBP's Confidential Intelligence Fund. Di po ba? Since siguro, sabi ni Tulfo, since nagbibigay naman na lahat, nagre-request na, ako na, mag-umpisang magbigay. Buti pa si Tulfo, napakagalante. Di po ba? No? Pero hindi naman niya pera. Hindi ako pumapalag ng ibang ahensya ng gobyerno ay nabibigyan ng confidential funds. Hindi ako umiimik dyan. Pero sa akin, siguro ay panahon na para mabigyan ng confidential fund ang DMW. Okay. Di po ba? Sana. Kung mabigyan, di thank you. Pag hindi, hindi. Ito po ang sabi ni OIC, Hans Kakdak. He disclosed that DMW's current operations and surveillance division has the capacity to shut down illegal recruitment agencies, but they cannot conduct arrest. Sino mag-aaresto? Sino magpapail ng kaso? Di po ba ganyan ang loophole? Paano mahuhuli itong mga to? Na-shutdown mo nga yung illegal recruitment. Halimbawa, dito sa lugar na to, lilipat lang yung mga yan eh. Tama, mali. Anong ginagawa ng kapulisan? Anong ginagawa ng batas? On the other hand, DMW Undersecretary for Licensing and Adjudication Services
Bernard Olalia, said the beauty of the confidential funds provision is that its use would not be limited to local operation. Okay. We also have international operations where our migrant worker officers should also be with us in the fight against illegal recruitment and trafficking in persons. They also need confidential funds. Aba, nabuhayan ng loob si Olalia. Sabi niya, million to boss, million. Baka ang nasa isip tumataginting na porsyento Tulfo, however, advised the DMW to ensure that the confidential funds, if granted, will be used effectively. Otherwise, he said he will personally get back at DMW. O dapat isa ka ring imbestigahan, Tulfo. Kasi ikaw ang nagsasuggest Di po ba? Pag hindi po effective, kunin sa pondo ni Rapi Tulfo, ibawas sa kanyang sahod sa Senado. O whatever funds na meron siya. Yun lang po ang ano ko. Di po ba? Siya nag-suggest na aprubahan. Siyempre, palakpakan kay Tulfo. Meron na naman akong accomplishment. Hindi naman na isa batas yun. Ano na yung batas? Di ba ba? Yun. Ngayon, pag hindi po effective yun, nawala yung pera, hindi nagamit sa tamang pamamaraan, singilin si Tulfo. Di ba? Accountability, Tulfo. Hindi, ako lang naman nag-request Hindi, ako lang naman nag-suggest. Bakit ako? Ikaw ang nag-suggest, ikaw nagsimula. Nananahimik nga sila, nagre-request lang ng nung pondo nilang 15 billion ba yon? Tapos dadagdagan mo ng milyon na kompi. Di ba? Ikaw ang president. Ikaw ang precursor dyan. Bakit sila nagkaganyan? At nawala yung pera, hindi nagamit sa tamang pamamaraan. May accountability ka dyan. Kasi sinimulan mo. Kaya wag kang magmalinis pag yan hindi maging malinis ang trabaho nila. At nabigyan sila ng kompi at walang nangyari. Dumami pa ang illegal recruiter, marami pang na-human trafficking. Dapat kang kastiguhin. No? So far, pag naaprobahan yung mga kababayan, palakpakan. Pero tingnan natin ang magiging resulta niyan next year. Kung bumaba ang illegal recruitment, wala na nagre-reklamo ng mga kababayan natin sa kanya sa RTIA. Yon, di po ba? Wala na tayong nababalitaan sa NAIA na sabi biktima ng illegal human trafficking pala. Yon, kasi gumagana po ang aming Comfy Pants. Di palakpakan ulit kay Tulfo, pero pag hindi, yari ka. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.